Let's pray. Dear Heavenly Father, maraming pong salamat sa gabing ito or umagang ito, Father God, for gathering us, O Lord, once again to study your word. In Yeshua's name, you commanded us, O Lord, to disciple. And we just pray, Father, that in our Bible study, we are also discipling people, Father God, and teaching them, O Lord, your word, that they may do them, and also including us, O Lord, that we may do them as well. So tonight, Father God, we pray and lift you up this meeting, O Lord, and may it be, Father, that you be in the midst of us, Father God, giving us wisdom and guidance as we go through your word. And we ask that your spirit be upon us, O Lord, tonight in Yeshua's name. Amen. Okay, so let's go and study Revelation 1. So basahin natin yung verses 1 hanggang 3. Ito ang pahayag ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na Kanyang isinugo. Ang layunin ng pagpapahayag na ito'y ipinakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos sa katotohanan, pinahayag ni Hesukristo. Verse 3, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Thank you. Eto, di ba sa verse 1, ang sinabi dito, this is the revelation of Yeshua the Messiah, which God gave him to show to his servants the things which must happen soon, which he sent and made known by his angel to his servant John. Dahil dito, di ba, ang talagang author nito ay si Jesus Christ. Kasi revelation niya yun eh. Ginamit niya yung angel and then yung angel ang nag-reveal kay. And then dito sa verse 3, di ba sabi dito, blessed is he who reads and those who hear. Okay, ano ba yung hear sa Hebrew? Hindi ba Shema? Shema na ang ibig sabihin, hear and obey. Hindi lang basta natin naririnig kung hindi ginagawa din natin, no? And keep the things that are written in it, for the time is at hand. So, ang ibig sabihin naman ng keep sa Hebrew is shamar. Nang ibig sabihin, keep, or watch, or preserve, or not to let altered. So, babantayan natin na hindi siya mababago, di ba? Or hindi siya madedelete or mawawala, at saka hindi siya madadagdagan. Okay, kaya it is very important na hindi natin ma-misinterpret ang salita ng Diyos. In fact, aside from doing it, di ba, Shema, ay inutusan din tayo na i-keep yun. Yun nga, i-keep, ibig sabihin, watch, tayan mo na hindi ito mawala o hindi ito madagdagan o hindi ito ma-alter or mabago. Okay, and then dito naman sa chapter 1 ng Revelation, magmula verses 4 hanggang 20. Okay, so dito naman nakita natin yung mensahe ni actually chapter 2 hanggang chapter 3, yung mensahe ni John or ng book na to, di ba, doon sa mga 7 churches. Okay. Kung mapapansin nyo, etong 7 churches na to, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Alam niyo ba na lahat yan ay nasa Turkey, which was known as Asia Minor back in the 1st century. And according to earlychristianwritings.com, ito the book of Revelation was written around 90 to 95 AD, which is yung 1st century, di ba? 90 to 95. Ngayon, nasa 2024 na tayo.
So that is 21st century na. Ito first century. So 20 centuries ago. So yung message dun sa seven churches. Alam niyo ba yung church na word na to sa Greek kasi yan is ecclesia. Na yung ecclesia na yon, pagka translate mo siya sa Hebrew, ang ibig sabihin ay kahal or kehila. Okay, pag ang English translation ng word na yon ay assembly or congregation or group of people assembled with a common heart. So, not necessarily church, di ba? Kaya lang kasi, bakit kaya, which is pareho din sa Book of Exodus, kasi yung group of people na nilid ni Moses doon sa wilderness, di ba, they were referred to a congregation or assembly. Ang question, bakit kaya pagdating sa New Testament, hindi same word ang ginamit sa English, ano? Bakit kaya church ang ginamit? Whereas yung ecclesia naman, kung tutuusin, assembly yon ang translation nun sa English. Okay, and then dito sa verses 4 hanggang 6, okay, ito yung salutation. Okay, basahin natin mabuti. Sa verse 4, John, to the seven assemblies that are in Asia, grace to you and peace from God, who is, and who was, and who is to come, and from the seven spirits who are before his throne, and from Yeshua the Messiah, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and washed us from our sins by his blood. Okay, so isa-isahin natin yan. So ito palang Book of Revelation na to, isinulat pala ito kay John, di ba? To John, at saka dun sa seven priests. Galing kanino? Ang sabi dito, from God, who is, and who was, and who is to come. Sa Hebrew yan is Haya Hove Yiye. Okay? Haya Hove Yiye. At dun nga na natin nakuha yung Hebrew tetragrammaton na Yod He Bab He. Okay, which is yung pangalan ng God, ni Lord, di ba? Na I believe yung pronunciation nun is Jehovah. Kaya itong sa Revelation na to, we can say, di ba, from God who was, who is, and is to come. So, pwede ba nating i-translate yan na Jehovah? From God, Jehovah. And from the seven spirits who are before His throne. Yun nga, yung Haya was, Hove is, and then Yiye will be. Okay, so Yod He Bab He, which is the name of God. Okay, and then sabi pa dito, and from Yeshua the Messiah, the firstborn from the dead. Okay, si Paul then, he referred to Yeshua the Messiah as the firstborn from the dead sa Colossians 1:18. Okay, so could this be the same as first fruit? Diniscuss naman sa 1 Corinthians 15:20-23. Kasi si Jesus, he's also the first fruit. And what is the first fruit? Di ba? Kung matatandaan nyo, yung dun sa week ng Passover, yung first day doon, yun ay first fruit. Okay. And during the first fruit, yung high priest nasa seclusion, nasa seclusion siya, no? And then pagdating ng first fruit, lalabas siya and then i-wave niya yung mga bungkos ng barley, wave offering. So yun ang first fruit. Okay, which is, 'di ba sinabi nga natin na yung mga feast, 'di ba? Yun ay mga prophetic fulfillment ng may mga prophetic fulfillment siya. So kagaya dito, yung first fruit, ang prophetic fulfillment nun is resurrection. Okay? So si Jesus, nung namatay siya at nabuhay siyang muli. Okay, so kung ano yung nangyari sa kanya, ganun din ang mangyayari sa atin. Diba? Kung mamatay tayo, we will
rise again. We will be resurrected again. Okay, and then sabi pa dito, and the ruler of the kings of the earth. So, Jesus is the ruler of the kings of the earth. Although ngayon, parang hindi halata, di ba? Parang hindi mo pansin dahil ang daming kasamaan. Pero time will come, magiging in full blast yan. You know, pag dumating yung Messianic Kingdom, God will rule, particularly Jesus, He will rule on earth for 1,000 years and we will reign with Him. Okay, and then sabi dito, to Him who loves us. Nagmamahal ang Panginoon sa atin, amen? And washed us from our sins by His blood. So, tanging ang dugo lang ni Jesus ang nakakapaglinis sa mga kasalanan natin. So, yung dugo ng hayop, hindi yan nakakapaglinis ng mga kasalanan natin kasi hindi naman yun ang function nila. Ang function nila is yung ritual cleansing ng isang tao para makapasok siya doon sa earthly tabernacle. Okay, and then sabi dito, and to be a kingdom, priest to his God and Father. Okay, so ang ibig sabihin naman ng priest ay minister or servants, okay? Ginawa niya tayong mga tagapaglingkod ng kanyang Diyos at Ama, which is si Jehovah, na Diyos at Ama rin natin. Okay, to Him be the glory and the dominion forever and ever. So, ayan yung salutation. So, di ba pagka nagpa-praise tayo, no, glory to God, hallelujah, glory to God. Pero ano ba ang ibig sabihin talaga ng glory? Glory, pagpupuri sa Panginoon. Okay. Pagluwalhati, pagtaas sa pangalan ng Panginoon. Okay. So actually yung glory, di ba, kaluwalhatian, yun, ano, pag translate natin sa Tagalog. Pero, ano nga ibig sabihin nun, di ba? Kaluwalhatian. Anong gagawin natin? Pagka sinabi bang glorify God, anong gagawin natin? How do we glorify God? Ang ibig sabihin ba nun, basta pupurihin lang natin siya, ganun, sa bibig natin. So actually, yung word na glory, sa Hebrew yan is kavod. Okay, kavod. Na mabibigla kayo kung ano ibig sabihin niyan sa English, kung anong translation niyan sa English. Weight. Okay, weight, bigat. So glory is bigat. So pareho rin siya ng parang similar din siya dun sa honor kasi yung honor, I believe translated din siya as kavod sa Hebrew. Yun, 'di ba? Honor your father and your mother. Bigyan mo sila ng bigat. So ibig sabihin, pagpahalagahan sila. Pag may sinabi sila, gagawin natin. Hindi yung, sinanay lang naman yan eh. Bayaan mo na yan. O kaya, di ba pag may sakit sila, mag-a-absent tayo para maalagaan lang natin sila. So yun, ganun din tayo sa Panginoon. If we give glory to Him, dapat yung pansin natin, di ba? Dapat importante si Lord sa atin. Dapat mabigat siya sa atin. Kung ano yung sinabi niya, dapat may dating sa atin, di ba? Talagang ginagawa natin. Hindi natin siya ipinagwawalang bahala. So yun, I believe, di ba pagka sinabing glorify the Lord, so yun, hindi mo dapat pinagwawalang bahala ang Panginoon. Dapat binibigyan mo siya ng bigat. And the dominion, okay, yung dominion naman is kingdom or malkut. Di ba? Kaharian. Ibig sabihin, siya yung naghahari. Tayo yung mga pinaghaharian niya. And then sabi dito, forever and ever. Amen. Okay, verse 7, behold, He, which is Yeshua or Jesus, is coming with the clouds, and every eye will see Him, including those who pierced Him. All the tribes of the earth will mourn over Him. Even so, Amen. Etong scenario na to, eto na yung pagbabalik ng Panginoon. Ito na yung umpisa ng Messianic Kingdom. Dito sa verse 8, sabi dito, I am the Aleph and the Tav. Siguro sa mga Bible nyo, ang sabi dyan, I am the Alpha and the Omega. Okay, pero kasi sa Hebrew alphabet, ang simula ng Hebrew alphabet is Aleph.
ang dulo or ang last na Hebrew alphabet is Tav. Kaya Aleph to Tav. Tapos sa Greek naman, Alpha yung first alphabet and then yung last alphabet is Omega. So ang pinakaibig sabihin nito, I am the Aleph and the Tav or Alpha and Omega. Ang ibig sabihin nun, the beginning and the end. Wala pa lahat, nandiyan na siya. Ngayon maglalaho lahat pero nandyan pa rin siya. Kaya nga, 'di ba, ang pangalan niya is who was, who is, and who is to come. 'Di ba? Kaya ngayon ang ibig sabihin ng Yehovah, Yod He Vav He, Haya Hove Yiye. Okay. So, sabi kasi dito sa verse 8, says the Lord who was, who is, and is to come. Or Yehovah. Kasi yun naman ang ibig sabihin ng pangalan niya eh, di ba? Who was, who is, and is to come. So, who was, nandun na siya. And then nandito siya sa present. And He will be there in the future. From everlasting to everlasting. From beginning to the end. So, yan ang Panginoon natin. Okay, Shaddai. Okay, and then dito sa verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice, like a trumpet, saying, Write what you see in a book and send it to the seven churches, to Eupeus, and to Smyrna, and to Pergamum, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea. Then I turned to see the voice that was speaking to me, and on turning I saw seven golden lampstands. dito sa verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day. Ano kaya itong Lord's day na to? Could it be Saturday? Or could it be Sunday? Sa ano kasi, Didake. Okay, share ko yung naisulat ito nung 50 to 100 AD. Okay, so itong book na to ay para siyang instruction manual doon sa mga believers nung first, second century. Okay, doon sa chapter 40 nun, meron doon ang title nun is Christian Assembly on the Lord's Day. So remember yung Book of Revelation na isulat siya around 90 to 95 AD, di ba? So ibig sabihin, kung 50 AD, malamang 50 AD na isulat yung Didache, edi alam na nila, di ba? Meron na silang common knowledge kung ano yung ibig sabihin ng Lord's Day. Kasi dapat kasi kukunin natin ito based dun sa context, di ba? Tsaka dun sa time na kung ano yung ibig sabihin nila nung Lord's Day back then. Babasahin ko yun sa chapter 14. But every Lord's Day, gather yourselves together and break bread and give thanks after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. But let no one who is at odds with his fellow come together with you until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned. For this is that which was spoken by the Lord. In every place and time offer to me a pure sacrifice. For I am a great king, says the Lord, and my name is wonderful among the nations. So binanggit but every Lord's Day gather yourselves together. Sabi kasi nung nabasa ko na commentary dito, naggawa sila ng commentary about dun sa book ng Didache. So ang sabi nila, yung Lord's Day daw, it's referring to the Sabbath or the seventh day of the week. Kasi kinuha nila yan dun sa Mark 2 verses 23 hanggang 28. Sige, pakibasa. On Sabbath, he was going through the grain fields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain, and the Pharisees were saying to him, Look, why are they doing what is not lawful to the Sabbath? And he said to them, Have you never read what David did when he was in need and was hungry, he and those who were with him, how he entered the house of God in the time of Abiathar, the high priest, and ate the bread of the presence, which is not
lawful to any but the priest to eat, and also gave it to those who were with him. And he said to them, the Sabbath was made for man, not for man for the Sabbath. So thus the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Amen. Okay, so eto no, yung mga disciples ni Jesus, siguro gutom sila, so namita sila ng mais. Okay, nakita sila ng mga Pharisees, sabing ganon, behold, why they do that which is not lawful on the Sabbath day. Pero sabi naman ni Jesus, hindi mo ba nabasa yung kwento tungkol kay David na kinain nila yung showbread na hindi naman sila karapat-dapat kumain dun dahil ang karapat-dapat lang na kumakain dun yung mga priest na naglilingkod doon sa temple. Pero kumain siya, hindi pa yon, binigyan niya pa yung mga tao niya. So, kaya sinabi niya dito, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So, ibig niya sabihin, kasi di ba pagka man was made for the Sabbath, para bang kahit may sakit ka, 'di ba? Kahit nagugutom ka, dapat hindi mo ma-miss yung Sabbath. Whereas hindi naman ganoon. So, ayun lang. Paano nga kung 'di ba Sabbath tapos nagugutom ka? Di mamitas ka, 'di ba? Generally speaking, dapat Sabbath, 'di ba? Sabi, you will have a holy convocation for the Lord. Paano kung may sakit ka? Hindi ka pwede, 'di ba? So, okay lang yun kasi may sakit ka naman. So, hindi ka naman gano'n na tied ka. Okay, kaya sinabi dito dun sa 2:28, therefore, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. So, Son of Man, alam natin si Jesus siya, di ba? And He is Lord of the Sabbath. Kaya yung Lord's Day, it is the Sabbath. Yun ang pagkakaunawa nila noong first century. Kaya itong sinabi dito sa Revelation 1:10, I was in the Spirit on the Lord's day. So that happened on a Sabbath, I believe. So binigyan ng instruction si John na sulatan yung mga assemblies or congregations or church sa Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at sa Laodicea. So, yun ang pagkakaalam nila na Lord's Day, Sabbath, which is the seventh day of the week. And it was not until around 160 AD na yung Lord's Day ay na-move sa Sunday. Nung yung church, nag-de-Judaize siya. Ibig sabihin, pinutol niya yung any connection niya from its Jewish roots. So anything na makakapag-identify sa kanya na Jewish, hindi na nila ginagawa. And since, di ba, yung mga Jewish, identified sila sa Sabbath, yun ang day of rest nila. So, itong mga believer na to, around 160 AD, imbis na seventh day, Sunday ang ginawa nila. Okay, and then dito sa verse 20, ayun so narinig ni John, yan nga, si Jesus nagsasalita. Okay? So, among the seven lamps, or ibig sabihin kasi, yung menorah kasi, diba, lampstand yan. Meron siyang seven lamps. And then, dun sa lampstand na yon, andoon si Jesus, clothed with a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. And his head and his hair were white as white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. Nakakita na ba kayo ng puting-puti na snow? Ako kasi noon, natira ako sa Colorado. So sa Colorado kasi, di ba nag-snow doon? Okay, so mag-ano yan, snowstorm. Okay. And then pagkatapos noon, ang dami ng snow, di ba? Tapos, ang tingkad nung araw. Tapos, ang ganda-ganda niyang tignan, talagang puting-puti. As in, kahit yung puting t-shirt, hindi pa ganun kaputi. As in, puti talaga. Ang ganda, ang sarap sa mata. So, ganun pala ang buhok ni Jesus, no? At saka yung ulo niya. White as wool like snow. Ganon kaputi. And then imagine niyo ganun kaputi, ano? Tapos yung eyes niya, pulang-pula kasi sabi dito,
were like a flame of fire. Siguro orange, di ba? Kulay ng fire. So, ganun ang mata niya. And then his feet were like burnished brass. Hindi ba ito sa Tagalog yung tanso? Yeah. As if it had been refined in a furnace. Pero makintab. And then his voice was like the voice of many waters. Parang dumadagundong na tubig. Okay, he had 7 stars in his right hand. Out of his mouth proceeded a sharp two-edged sword. Di ba si Lord naman ang word, di ba? He is the truth. Okay, his face was like the sun shining at its brightest. Wow. Okay, so puting-puti yung mukha. Naalala niyo si Moses nung, di ba yung second fast or third fasting niya ng 40 days and 40 nights. Yung second na pag-akyat niya sa Mount Sinai, di ba pagbaba niya, namumuti yung mukha niya na hindi na siya matignan ng mga tao. Kaya ang ginawa nila, kinoberan yung mukha niya. Kasi hindi nila matignan si Moses. So yun ang sa Hebrew doon, ang tawag doon is Shekinah. Kung matatandaan nyo, di ba si Eva at saka si Adan, nung bago sila magkasala, ito ang sabi ng Jewish tradition. Yung bukong-bukong daw ni Adan, mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Paano yung kabuuan niya? Kaya nga di ba nung nagkasala sakat sila, nawala yung Shekinah. Presence ng Lord sa kanila, nawala. Kaya na-realize nila, oops, hubad pa sila. Kung makikita nyo, so si Jesus, moon, pala siya ka-bright. Like the sun shining at its brightest. When I saw him, I fell at his feet like a dead man. He laid his right hand on me, saying, "Don't be afraid. I am the first and the last." Okay. So si Yeshua, he is the first and the last. Parang si Jehovah din, di ba? He is the first and the last. I was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys of death and of Sheol. Okay, so yung Sheol, di ba, Hades. Sheol sa Hebrew, Hades sa Greek. Na ang ibig sabihin, andun yung mga patay. Okay. So write therefore the things which you have seen and the things which are and the things which will happen hereafter. Okay, and then dito sa verse 20, the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand and the 7 golden menorot. The 7 stars are the angels of the 7 assemblies. The 7 menorahs are 7 assemblies. Punta tayo sa chapter 2 ng Revelation. Chapters 2 and 3, eto na yung mga message ni Jesus Christ actually. Kasi message niya yan eh. Kumbaga lumabas lang na prophet si John. Dahil di ba ang prophet, yung mensahe ng Panginoon, pinapadala through that person. So lumalabas, prophet si John. Pero ang mensahe is from Yeshua. Okay, so yung first church dito sa Ephesus, verses 1 hanggang 7 ng chapter 2. Verse 1, to the angel of the church in Ephesus. These are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right
to eat from the tree of life, which is the paradise of God. Amen. Thank you. Ayan ang message ni Jesus Christ doon sa Church of Ephesus or the Assembly of the Ephesus. So, ina-acknowledge ni Jesus na yung ano sila, talagang gumagawa sila, nagpupursige sila, meron silang perseverance, tapos natetest nila, tsaka nadidiscern nila kung sino yung mga false apostles, di ba? Meron silang spirit of discernment, and they hate the work of the Nicolaitans. Okay, so okay, ano ba tong works of the Nicolaitans na to? Sino ba si Nicolai? Sino ba tong leader nila? Okay, may mga nagsasabi kasi na ito daw si dun sa Acts 6, 5, babasahin ko. These words pleased the whole multitude. You know, nung si Paul, di ba, nag-evangelize siya doon sa mga Gentiles. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch. So, isa pala siya dun sa mga ikon, di ba, na pinili along with Stephen. Di ba si Stephen, siya yung pinagbabato hanggang mamatay. Naging martyr siya. So, si Nicolaus, he's a proselyte of Antioch. Proselyte, ibig sabihin nito, converted siya sa Judaism. Okay, and then from Judaism, naging believer siya ni Jesus, ni Yeshua. He went astray. Tapos nagkaroon siya ng turo na hindi katanggap-tanggap na yung wife niya or yung wife nila pwede nilang i-share, sa iba, which is, 'di ba, adultery 'yon. Okay, pero part ng nila, religious practice nila. So, 'di ba, karumal-dumal at abomination. And because of that, itong mga Ephesians na to, they hate it. They know that it's not right. And Jesus also hates it. Pero dito sa verse 5 ng Revelation 2:4, but I have this against you, that you left your first love. So di ba parang perfect na, pero may kulang pa pala. Kasi ibig ba sabihin, lahat ng ginagawa nila na yan, hindi ba yan out of love, di ba, sa Panginoon? Nawala yung first love nila sa Panginoon. And then dito sa verse 5, remember therefore from where you have fallen, and repent and do the first works. Or else I am coming to you swiftly, and will remove your menorah out of its place, or the lamp, unless you repent. Ganun pala, no? So kahit pala tayo gumagawa, nagpe-persevere sa Panginoon, pero kung walang love, di ba? Ayaw niya. Parang, kaya pala sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 13, 1-3. Babasahin ko. If I speak with the languages of men and of angels, but don't have love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains but don't have love, I am nothing. If I dole out all my goods to feed the poor, and if I give my body to be burned and don't have love, it profits me nothing. So ayan si Paul. So kahit pala mag-speaking in tongues ka, kasi sabi dito, if I speak with the languages of men and of angels, but I don't have love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Ingay ka lang, wala kang kwenta, di ba? Ingay lang yan sa Panginoon. And if I have the gift of prophecy and know all the mysteries and all knowledge, and if I have all faith as to remove mountains, but don't have love, I am nothing. Kahit ano pa yung kaya mong gawin, but if you don't have love, you are nothing. We are nothing if you don't have love. Tapos kahit ipamigay pa natin lahat ng ari-arian natin para, mapakain yung mahihirap. Kahit ipasunog pa natin yung katawan natin, but don't have love, it profits me nothing. So lahat pala ng pagtitiis, lahat ng sakripisyo,
Pero kung walang love, hindi, 'di ba? Kulang. Kaya pala ayun ang commandment din ng Panginoon, 'di ba? To love Jehovah your God with all your hearts, with all your souls, and with all your very. Actually kasi kaya ko sinabing very, sa Hebrew kasi yan, V'ahavta et Yehovah Elohecha v'kol levavcha, with all your heart, v'kol nafshecha, with all your soul, and v'kol modecha. Okay, yung modecha na yun, kasi yung meod, ka, kasi pag sinabi mong tov meod, very good. So same word yun, no? Meod. Kaya with all your very, ganun pala natin mamahalin ng Panginoon. Pero kasi sa English translation, ang sabi with all your strength. Whereas with all your very, talagang yung pinaka-very mo, talagang kung ano yung pinaka mo, dun ganun mo mamahalin ng Panginoon. Kaya pala, dito sa Revelation, yun ang hinanakit niya sa mga believer dun sa Ephesus, which makaka-relate din tayo, di ba? Kasi this applies to all, to every believer. Kung nawawala na yung first love natin sa Panginoon, siguro this is a call para mag-repent tayo. Sabi kasi, di ba, repent. And let's go back to, unless we repent, di ba? And, go back to our first love. So yun talagang love the Lord, Jehovah, our God, with all your hearts, with all your souls, and with all your very. And then love your neighbor as yourself. So, if you want to do good to your neighbor, kung gumagawa ka lang ng kabutihan sa kapwa mo, nang walang love, di ba? That's nothing. So, everything must be out of love. Okay, and then dito naman sa church ng Smyrna. Okay, again, yung Smyrna, kagaya ng Ephesus, mga cities yan or places sa Turkey. Okay, basahin natin chapter 2 ng Revelation verses 8 hanggang 11. At sa anghel ng iglesia sa Sirmia ay isinulat mo ang mga bagay na ito. Ay sinasabi ng una at huli na namatay at muling nabuhay. Malalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Datapwat ikaw ay mayaman at ang pamumuusog ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapigatian. 10 araw, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang mga magtagumpay ay hindi paparusahan ng ikalawang kamatayan. Thank you. Okay, so yan naman ang message ni Jesus Christ sa mga believers sa Smyrna. Makakaranas sila ng oppression, ng persecution, but be faithful unto death. And I will give you the crown of life. Yun ang promise ni Jesus sa kanila. And then sabi dito, he who overcomes won't be harmed by the second death. Ilang death ba meron? Bakit may second death? Ano ba yung first death? Ano ba yung second death? Ano Sa yung, judgment time. okay. Kasi 'di ba okay, so yung 'di ba first death, yung pagkamatay, kagaya ng nararanasan ng maraming tao na, 'di ba, na mga nangamatay. So yun yung first death. Pero yung second death, 'di ba pagkatapos ng Messianic age, 'di ba magkakaroon ng Gog and Magog. So may mga tao na magre-rebelde sa Diyos. Tapos lalaban sa Diyos and then mahahatulan sila. Parang Battle of Armageddon. Kaya lang yung Battle Armageddon,
mangyayari yun dun sa umpisa ng Messianic Age. So ito naman dun sa pagtapos. So sila na nagrebelde sa Diyos, hindi sila ligtas, di ba? Okay, so yun na, mamimit na nila yung destiny nila, which is, yun nga, yung impyerno. And then, yung mga namatay na hindi nakasama dun sa resurrection, doon sila magre-resurrect. Kasi yung first resurrection, sila yung mga ligtas, di ba, na nakapasok sa Messianic Age. Pero itong nasa second resurrection, they will be resurrected unto their second death. Second death, ibig sabihin, yun yung sa impyerno. Kasi nga, di ba sabi, etong life natin dito, eto na yung pag-asa natin, di ba? Dito na tayo ma-judge. And then after nito, ayun na, nag-decision na tayo. So yun yung second death. Pero hindi tayo makakasama dun sa second death. Kasi 'di ba, we will overcome. Kasi yun ang pangako eh. Who he overcomes won't be harmed by the second death. Pwede magtanong. Yeah. 'Di ba sa resurrection, doon sa Messianic Kingdom, ang first na masire-resurrect those who believe in Jesus Christ. Mhm. 'Di ba? Yeah. Paano yung mga tao na nabuhay before Jesus Christ? Before Jesus Christ. Oo. Kasi ganito, 'di ba, sabi naman sa Hebrews na yung sacrifice ni Yeshua, 'di ba, yung death niya is once, isang beses lang, and for all. For all, ibig sabihin nun, magmula kay Eva at Adan, hanggang sa hindi pa pinapanganak na basta nanampalataya sila sa Panginoon, 'di ba? They will be resurrected, 'di ba? Believe. Okay. Kasi ang ano naman diyan, parang imaginein mo si Abraham, 'di ba? Alam niya na ba na si Jesus yung magiging Messiah? Even si Moses, 'di ba? Alam niya na ba na si Jesus yung magiging Messiah? Pero nandoon na yung pananampalataya nila dun sa pangako ng Diyos na merong Messiah na magiging tagapagligtas nila. And who knows, baka ganun din ang alam nila Eva at Adan, 'di ba? Kaya hindi lang naisulat. Yung mga sis, yung mga pagans, yung 'di ba yung mga pagans na hindi naman nakarinig ng, kumbaga hindi naman, 'di ba, parang let's say Christian, kagaya natin, 'di ba, sa nabuhay tayo bilang Kristiyano. Okay. Pero nabuhay tayo, nung first, nabuhay tayo ayon sa katuruan nung yung first teachings na narinig natin, like sa Catholic, di ba? Then, ngayon, nakaalam tayo na yung katotohanan tungkol dun sa mga teachings, sa mga, kumbaga, right way of believing God, ganon. Paano yung mga namatay, di ba? Na hindi nila nalaman yun. Kumbaga, ganun din sa mga pagano, di ba? May mga nabuhay na mga pagans, then nabuhay naman sila ng maayos or so saan sila kasama? Sa unang pagkabuhay or dun sa sa judgment time na? Yeah, kasi unang-una, si Lord lang naman ang nakakaalam niyan, 'di ba? Kasi siya nakita niya lahat. Ako hindi ko nakita lahat, kaya hindi ko 'yan masasagot. So, ang ano diyan, kung ano yung, kasi sabi nga, to whom much is given, much is required. So, kung ano yung nalaman nila, base doon. Tsaka kung ano yung naging conviction nila. Kasi kahit naman hindi sila nakarinig who knows, di ba? Baka nga mas marami pang revelation si Lord sa kanila kaysa sa atin na nakabasa ng Bible. So, hindi natin masasabi. Kaya nga sabi nila, mabibigla ka. Oy, si ganyan, nandun pala. Nakita mo, ligtas din, Yeah, it is gonna be up to the Lord kasi hindi natin nakikita lahat. Amen.
Pero sa atin, as for us, ano bang sabi ni Jesus, di ba? Make disciples of nations. So hanggat kaya natin, di ba? Hanggat maaabot natin, gawin natin. Sa time, kumbaga sa time natin ngayon, 'di ba? Hindi mo na masasabi na ano eh, even nga yung China, yung Russia, napasok na, 'di ba? Talaga ng salita Mhm. ng Diyos. Mhm. Pero yung before pa, 'di ba? Yung bago pa dumating ang Panginoong Hesus at saka yung ano, napakadaming nabuhay din noon na hindi naman nakarinig ng salita ng Diyos. Pero Tsaka kasi nabuhay sila sa maling katuruan talaga. yeah. Pero kasi imaginein mo, 'di ba nung time ni Eva tsaka ni Adan, 'di ba mismo si Lord ang nagtuturo sa kanila, 'di ba? Kasi paano nalaman ni Abel tsaka ni Cain yung pag-o-offer? Paano nila nalaman? Sino nagturo sa kanila? Eh di si Eva at si Adan. So alam nila yung word of God. Kaya lang nung magsimulang naisulat 'yon, yun lang yung kay Moses, nung time ni Moses. Parang si ano, di ba, si Noah. Paano niya nalaman yung clean tsaka yung unclean animals? Di ba sabi, a pair of unclean animals, tapos 7 pairs of clean animals. So, saan niya nalaman yun? Tapos si Abraham, before pa nung, di ba, yung commandment ng circumcision, sabi ni Lord, magpa-circumcise siya. Although, wala pang Torah nun, di ba? Kasi ang Torah naman, si Moses lang ang nagsulat niyan. Kasi dati nung kinakausap si Father God, talagang kinakausap niya ang tao through Moses. Yung mga messages niya sinasabi niya. Yeah, revelation kay Moses. Kaya nga, ano, di ba, si Moses nakapagsulat siya ng yung first 5 books ng Bible. Kasi revelation ni Lord sa kanya yun. Okay, so number 3, yung Pergamum. Basahin naman natin sa Revelation 2:12 hanggang 17. And to the angel of the church in Pergamum write, the words of him who has the sharp-edged sword. I know where you dwell, where your Satan's throne is. Yet you hold fast my name, and you did not deny my faith. Even in the days of Antipas, my faithful witness, who was killed among you, where Satan dwells. But I have a few things against you. You have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality. So also you have some who hold the teachings of the Nicolaitans. Therefore repent. If not, I will come to you soon and war against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquer, I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it. Amen. Thank you. Okay, so ito naman yung message ni Jesus to the believers in Pergamum. Okay, so bakit kaya dito na pagdating sa Pergamum, he who has the sharp two-edged sword, eh di ba yun ang word of God? Kasi ang dami sa mga practices nila na taliwas sa salita ng Diyos. Kaya siguro binibigyan ng emphasis yan dito sa mga taga Pergamum. Okay, I know your works and where you dwell, where Hasatan's throne is. You hold firmly to my name and didn't deny my faith in the days of Antipas, my witness, my faithful one who was killed among you, where Hasatan dwells. But I have a few things against you. Okay, so naging faithful naman sila, no? Pero meron pa rin, ano? But I have a few things against you because you have there some who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to throw a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. So itong verse 14 na to, ang kwento kasi nito, kung gusto nyong basahin, nasa Book of Numbers. Nung ika-40th year ng mga Israelites doon sa wilderness, eto kasing si Balak, king siya ng Moabites. Tapos ngayon, hinar niya si Bilam. Eh si Bilam,
Isa siyang prophet, pero hindi siya prophet ng Diyos. So, ang gusto ni Balak, i-curse ni Bilaam yung mga Israelita. Kasi natatakot si Balak, baka daw i-invade siya. Kasi imaginein mo, 2 to 4 million, andyan nagmamarcha. Hindi naman sila mang-i-invade. Dadaan lang naman sila dun sa patutunguhan nila. Okay, so 3 times na nag-attempt si Bilaam na i-curse yung mga Israelita. Di ba laging humahad lang si Lord hanggang sa nag-quit na siya. Tapos, tinuruan niya ngayon si Balak, o ganito gawin mo para ma-curse yung mga Israelita na yan. Gumawa ka ng stumbling block. So ano yung stumbling block na yon? Di ba yung mga babae na Moabite, sineduce nila yung mga Israelita na lalaki, kaya nagkaroon ng sexual intercourse sila sa kanila, di ba? Kung natatandaan niyo yung storya. Ngayon kasi hindi lang naman basta sexual intercourse yung nangyari. Yung sexual intercourse na yon is in worship doon sa mga idols nila. Kaya because of that, they took part, in eating the food sacrificed to idols, and yun nga, nag-commit sila ng sexual immorality in worship doon sa gods ng mga Moabites na yon. Kaya na isumpa ni Lord yung mga Israelita because of that. So, meron sa kanila na gumagawa nilalagyan nila ng stumbling block para masumpa, para magkasala. So, kung sa atin, merong gumagawa niyan, so I hope we learn from this na itigil na natin kasi that is the teaching of Bilam. And God doesn't want us to have part on that. Okay, and then dito sa verse 15, so you also have some who hold to the teaching of the Nicolaitans likewise. And then, eto rin, repent therefore or else I am coming to you and I will make war against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him who overcomes, to him I will give of the hidden manna, and I will give him a white stone. Ano kaya yung stone na yun, And on the stone, a new name written, which no one knows but he who receives it. Yeah, but the point is, dapat on point tayo sa pagsunod natin sa Word of God. Dapat, based lang dito sa mga nabasa natin, dun sa mga messages dun sa churches, dapat, kahit marami tayong nagagawa, pero kung walang love, di ba? Kahit nag-speaking in tongues tayo, pero kung walang love, wala, di ba? Kaya, let's go back to our first love. And then, kung ano yung truth ng Word of God, yun ang gagawin natin. Diba? And overcome, and persevere. And nandyan yung promise ng Panginoon. Kasi sa ngayon, sa mga nangyayari ngayon, hindi natin alam kung ilang taon na lang. Diba? Bago dumating yung tribulation, tapos 7 years yun, and then yung pagdating ni Jesus. So, ilang taon na lang kaya yun, di ba, sa lahat ng mga nangyayari. So, dun sa mga susunod na pag-aaralan natin, ilalapat natin yung mga nababasa natin sa Revelation. Tignan natin, nangyayari na ba yan? Asa na ba tayo? So, yun ang titignan natin next time. Dun sa katuruan na yan ng yun sa turo na yun din sa Pergamum, di ba? Tayo as a believer, as a Christian na nakakilala na sa Panginoon, unknowingly sumusunod pa rin tayo dun sa mga dun sa mga maling practices eh. Yeah. Hindi naman sa nag-o-offend ako, nakaka-offend sis, pero salita ng words, kailangan din naman na malaman natin, di ba talaga, may mga traditions na sinusunod pa rin sa Pilipinas, especially. Tayo dito, nasa ibang bansa tayo eh. Pero, yung mga nasa Pilipinas, kapistahan, piyesta. In honor of the saints. Yeah, di ba? Unknowingly,
nag nag-aano pa rin tayo, nagpa-practice pa rin tayo, "Uy, piyesta ngayon, maghahanda, sumusunod pa rin tayo dun sa mga traditions na alam naman natin na hindi para sa Panginoon. Yeah. Nadideceive tayo, 'di ba? Yeah. Kagaya nga nung ano, 'di ba, yung shinare ko kanina dun sa group chat natin sa Deuteronomy 12:30 hanggang 32. At huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, paanong naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos, na gayon din ang gagawin ko. Huwag mong gagawin gayon sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karumaldumal sa Panginoon na kanyang kinapupuotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos, sapagkat pati ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy at sa kanilang mga Diyos. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. So, yun talaga kasi dapat ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kasi meron bang relihiyon na hindi lumihis sa katuruan ng Biblia? So kunin na lang natin yung Judaism tsaka yung Christianity na parehong nagke-claim na, 'di ba, sumusunod sila sa Bible. Pero both Judaism and Christianity, kung ito yung truth, may mga katuruan sila na ganyan, no, lumilihis. Both Judaism and Christianity yan. So, ang sa atin, wag ganun. Ang sa atin, kung lumilihis, kasi ito yung turo ng church ko okay na, ganito na lang ako. Pero ang dapat sa atin kasi, ibabalik natin yung sarili natin sa kung ano yung truth, kung ano yung talagang tinuturo ng Biblia. Kagaya nga, di ba yung shinare ko sa group chat, kasi ano yan di ba yung Christmas, ginagawa ko naman ito para kay Lord kasi yun nga ang paraan ng mga pagano na ng paglilingkod, 'di ba? Huwag mong gagayahin. Tapos sasabihin, tapos gagawin mo sa Diyos. Ayaw niya nga yun. Basahin niyo yung Deuteronomy 12:30-32. Tapos ang sabi niya ganun, ayun nga, kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Kung ano lang yung inuutos niya, yun yung gagawin natin. Huwag nating dadagdagan, huwag nating babawasan. Which is, eto rin yung kaninang dun sa Revelation 1 verse 3, di ba? And keep the things that are written in the scripture. Yung keep kasi is shamar. Okay? Shamar yan sa Hebrew. Nang ibig sabihin, watch, preserve, and not alter. So, wag madadagdagan, wag mababago, tsaka wag mababawasan. So, meron tayong commandment na bantayan natin para hindi yan mabawasan o madagdagan o ma-alter. Hindi lang basta sumusunod tayo, di ba? Babantayan din natin. Para ano pa na, di ba, naglilingkod tayo sa Panginoon kung ang ginagawa natin kung ano yung gusto natin o kung ano yung ginagawa ng karamihan. Okay, so lagi nating iisipin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kapag ganyan, andun yung pagmamahal natin sa Panginoon, tapos honest tayo and truthful tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na gusto lang talaga nating malaman kung ano yung sinasabi niya para magawa natin. And then, we will persevere and we will overcome. Yun naman ang plano niya Plano niya para sa lahat sa atin, to overcome, to make it to the kingdom of God.